Alright, hello, kamusta kayo? Johnny Bagger uli, ang inyong abang lingkod. At pag-usapan natin saglit, itong pagpili ho ng Google sa Malaysia para sa kanilang 2 billion US dollars investment. Napakalaking halaga ho ng investment na yun. At habang tayo naman po ay, aminin natin, talagang nakakalungkot dahil ganun pa man, pinili nila ang Malaysia sa kabila ng ating Pangulo ay nakaside sa Amerika, di ba? And he's doing so much effort, he's doing his job na ma-promote ang ating bansa para ho magkaroon tayo ng mga foreign investments dito sa Pilipinas. Although sa mga lakad ng ating Pangulo, nakakakuha siya ng mga pledges, di ba? Pero eto nga, tuwang-tuwa naman po yung mga Digonians, di ba? Samantalang naalala ko, noong kapanahunan po ni dating Pangulong Duterte na kung saan magkakasama kami na sumusuporta sa kanya. Naniniwala sa kanyang leadership at sa ngalan ng ating bansa, di ba? Hangad natin na magkaroon ng mga ganyang klaseng mga investments dito. Pero ang kapansin-pansin po ngayon, baliktad na itong mga taong ito. Sobrang saya nila nang na-missed out natin na-missed out tayo, shall I say, na-missed out. We were missed out by Malaysia para po diyan sa kanilang 2 billion US dollars investment. If I'm not mistaken, this is all about data center. Diyan po. Well, gusto ko lang din pong ipalala, kahit na pinili po ng Malaysia, anyway, this is just one of the many businesses in the United States or American businesses in the US. Diba? Pero, ganoon pa man, narito naman po sa atin sa Pilipinas ang kanilang yung BPO. Nandito po ang call center. Dito sa buong bansa natin, I think meron na sa mga probinsya yan. Dati ho kasi, during the pandemic, ay sa may Mall of Asia. Ngayon, kita nyo naman ho dyan sa ating thumbnail, ang Pilipinas naman ho, para sa 2024, ito po ay nasa pang top 2, if I'm not mistaken, sa mga kaakit-akit ho para mag-invest ang mga dayuhan sa ating bansa. Ang problema ho kasi sa atin dito is the bad image, isa pa yan. Kagaya ng ano ba nangyari nung mga nakaraang panahon. Alam nyo kasi, yung takot ng mga investors, hindi naman po ito nabubuo ng nabalitaan lang nila ng minsan. Di ba? It's a long-term process. Ika nga, sa simpleng kasabihan lamang, first impression lasts. At yun pong impression na yun, yun ang napakahirap burahin. Diba? So we have to make drastic efforts na yung positive naman, constructive naman para ma-promote ang ating bansa. Pero syempre nasa isip pa rin naman nila na yung mga maraming key factors, bakit dapat nilang piliin itong, di ba? Problema kasi natin, political aspect. Pag-usapan natin ang political aspect. Dati, nung campaign period, ang ganda nung sinasabi natin, unity, di ba? So parang pagkakaisa, magkakaroon ng katahimikan. However, nang dahil lamang po sa hindi napagbigyan ng Kongreso si Vice President Sara Duterte sa kanyang hiling na magkaroon ng confidential funds, bagay na walang ganon ang gaan ng 2022. Yun ang gaan na kanilang ginamit, binigyan siya ni PBBM, di ba, nag-release sa kanila ng 125 million pesos. Sa kabila ng ang hingi nila, let's like 420 yata million pesos. Now, naubos yun ng 11 days lamang. At hindi naman po si PBBM ang nag-divulge, si Sara po ang nag-divulge at ang COA, paano naubos yun. Tapos, labag pa pala sa guidelines ng paggasta ng pera na confidential fund. Isa pa, yung re-request nilang panibago noong 2023, hindi rin naman po napagbigyan yung confidential funds. As in talagang ziniro ng Kamara de Representante at saka ng ating Senado ang OVP. Pero dinivert naman ng mga halaga na to para po sa ating
mga state forces, 'di ba? Para pang-upgrade rin. Now, dahil po diyan naulol na po sa galit si dating Pangulong Duterte, yung paninira niya noon kay PBBM ay binuhay niya uli at etong mga Digonians, ang issue po nila nung una is may korupsyon na malala rito sa Pilipinas. At yun ho, syempre, ayaw yan ng mga dayuhan ng mga mangangalakal na may bababalitaang ganyan. Kasi hindi ho magandang atmosphere yan po pwedeng at any time, di ba? Tapos etong magkaroon ng palit na naman ng bagong leadership, yung mga ganyan may tatak pa naman ganyan ng Pilipinas, di ba? At saka parang common yata yan dito sa Southeast Asia like Thailand, and then meron pang iba mga kapitbahay nila. Now, ang sino ho ba ang mga destabilizers dito? 'Di ba? Para magkaroon tayo ng hindi magandang image. Walang iba kundi itong mga Digonians mismo ay accused. 'Di ba? Etong grupo ni dating Pangulong Duterte, kung ano-ano yung mga bintang na ginagawa, mismo ang presidente inaakusahan ng pagiging drug user ng cocaine. 'Di ba? Kahit na wala naman silang mailatag na ebidensya, tingnan niyo ano nangyari. Yung Senate investigation ni Senator Bato de la Rosa, hindi ba? Magmula po sa una pa lang talagang lahat ibinigay na nila yung chance para sa paninira na narrative ni Tonino Morales. Ano nangyari ron? Diba ng mga sumunod na hearing hanggang sa pang-apat, yung panghuli, wala talaga nagka-leche-leche. Wala nga sinasabi nga ng ibang mga abogado, ng mga senador, wala man lamang sa mga statements ng mga in-invite nila roon sa hearing ang nagko-corroborate. Lagi lang sinasabi nila na authentic kasi may butas yung papel ng puncture holes. Naninilaw na yung papel. Mismong si Senator Bato de la Rosa pala, hindi niya pala nakita yung original copy nung photocopy lamang na nakita natin online. 'Di ba? So, maybe meron ito talaga pong existence, pero kung nasaan yun ang problema nila. Hindi nila ma-produce. Bakit? Kasi kapag produce nila yung original na may butas, pwede itong dumaan pa sa mga further testing like carbon dating and kung ano pang mga appropriate doon. Di ba? Di magkakaleche-leche, mabubuking ang kasinungalingan nila. Ay, nako. So yan ho yung mga ginagawa nila. Hindi lang yan, ang mga ginagawa nila ng mga paninira. Di ba? Hindi natin namamalayan. Ngayon, yung kanilang murali, dadalhinan nila sa ibang bansa. Ang nakikita ko nga ho, galawang dilaw yung mga original na dilawan like Ninoy Aquino. I remember when he was saved by McCoy and Imelda para makapagpa-bypass surgery sa US. Diba? Ano nangyari? Nung ma-bypass, nung gumaling, so the Marcos senior government found out Ninoy Aquino went to different places like in Europe, in the Middle East. Diba? Para saan? Wala namang negosyo yan doon. No, puro mga paninira ang ginagawa sa Pilipinas when they found out. Diba? So ngayon, ganun rin ho ang ginagawa nitong partido ng itong PDP laban, partido ho na binuo ni Ninoy Aquino noong 1978, yung laban para kontrahin si Macoy. Yung PDP, yung padapa na ginawa naman po, binuo naman ito ni Aquilino Pimentel way back early 80s. And then they merged in 1986 again against Apulacay, di ba? And then nagtagumpay sila and they had Cory Aquino. We had Cory Aquino. At nagkaroon po tayo ng isang PDP laban president na naman. Ito na nga po yung destabilizer natin. Walang iba kundi sa dating Pangulong Duterte. Diba? Ang pangit ng ganong klaseng mga narrative. Isipin nyo, nung kayo ang nasa pwesto, ang mga Marcos supporters, mga loyalists na sumuporta sa inyo, naniwala kay dating Pangulong Duterte, nakipaglaban para sa kanya dahil ang akala nga magdadala ng tunay na pagkakaisa, magdadala ng pagkakataon para maging matiwasay ang bansa. Aba, inilubog tayo sa war on drugs, puro patayan. Diba? Tapos sa sobrang takot sa ICC, panay ang pang-destabilize plus na dagdag pa nga itong nauna nating nabanggit na confidential fund. So lahat na lang po para sa sarili nilang interest itong mga paninirang ito. Kung again, ulitin ko lang, sobrang saya na naman ng mga Digonians, and shout out po sa inyong lahat. Kung kayo ho ay tunay na Filipino, dapat po pare-pareho tayo ng mararamdaman. Malulungkot din ho kayo sapagkat hindi nila pinili o hindi pinili ng Google ang Pilipinas. Tanong ko sa inyo, mga Digonians, kayo, pipiliin mo ba ang Pilipinas?
Kayo ho mga kabayan, pipiliin mo ba ang Pilipinas? Ako, pipiliin ko. So magkaisa ho tayo, tulungan natin. Ito yung panawagan namin nung panahon ni dating Pangulong Duterte sa mga detractors niya, sa mga nasa opposition. Ba't hindi na lang kayo makiisa? Wala na tayong magagawa, nandiyan na, presidente na yan. Kung ano yung mga pagkukulang niya, hindi siya perpekto, walang perpektong tao, walang perpektong administrasyon, pero we can make it perfect. Saan? Kasi kapag tayo po mga Filipino nagkaisa, yung mga politiko nagkaisa, tigilan yung paninira, tulad ng ginagawa ng mga Digonians at ng kanilang poon si Digong, diba? Para kay Kibuloy, para kay Digong, para sa sariling mga interest nila. No. Diba? Kaya kailangan po magkaisa tayo. Yun lang yung importante rito para sa ating bayan. Muli ho ako po uli si Johnny the Bagger. Nagpapasalamat sa inyo.